Hello everyone! Ako nga po pala si Jan at ito naman yung alaga kong aso na si Rabia na manganganak. And for today's video nga, i-share ko sa inyo kung paano ko ba tinutulungan manganak ang alaga kong aso. At ano-ano nga ba yung mga dapat nyong ihanda sa panganganak at ano nga ba yung dapat nyong gawin para maisalba nyo agad ang buhay ng puppies nyo. Hello everyone! So welcome back dito sa aking YouTube channel na Chitsupo Family. At ngayon nga, i-share ko sa inyo kung ano-ano nga ba yung dapat nyong gawin kapag manganganak yung alaga nyong aso. By the way, ito nga pala yung alaga kong si Rabia na 4 na taong gulang na at 3rd time niya nang manganganak. First stud nga pala ni Rabia nung December 18. And last stud naman niya ay yung December 25. So kailangan alam nyo yung first stud at saka yung last stud ng alaga nyong aso. At dahil ang panganganak ng alaga nating aso ay possible ng 58 days to 72 days. Kaya pagdating ng 58 days ng tiyan ng alaga nyong aso, isasuggest ko sa inyo na gumawa kayo ng thermometer, kunin nyo yung temperature ng alaga nyong aso para hindi kayo magpuyat magkakabantay sa kanya. Ang regular body temperature ng alaga nating aso is 38 to 39.5. Ang pagkuha pala ng temperature sa mga alaga nating aso ay umaga at saka gabi. Pag nakita nyo na bumaba na yung temperature 37.4 pababa, possible manganak na yung alaga nyong aso tsaka nyo natutukan sa pagbabantay. Within 24 hours, possible manganak na yung alaga nyong aso, so kailangan na ihanda nyo na yung mga kakailanganin nyo. Pati yung nesting box ng alaga nyong aso kung saan siya magiging komportable. So nag-disinfect na rin ako ng sahig. Tapos ito naman guys yung mga hinanda ko. Napaka-importante kasi guys ng tissue. Kung meron kayong tissue na malaki, yung mas malaki rito, yung towel tissue yung tawag doon. Mas maganda kasi maka-absorb yun ng puppies. Pero maganda, okay na rin to. Tapos ito na, buti na lang talaga nakabili na ako ng Enmilac at saka ng calcium. Ito guys, nabibili pala to sa Mercury Drugs. May maliit nito, may malaki rin. Depende kung anong gusto nyong gamitin, pero pwede rin yung maliit. As long na masasak nyo yung tubig sa ilong niya at saka sa bibig ng newborn puppy. Kailangan natin talian yung kanyang pusod. Depende na lang guys kung gusto nyo talian. Pwede rin yung iba hindi nagtatali pero mas gusto ko kasi yung nakatali para feeling ko kasi mas safe na may tali at saka gunting. At sa video nga na ito ay nakita nyo na nailabas na ni Rabia yung kanyang puppy pero nakabalot pa ito ng plastic. So ang gagawin nyo guys, hanapin nyo yung ulo and then buksan ninyo yung nakabalot sa mukha niya at kumuha kayo ng towel or tissue pang pop dry. Importante kasi na ma-priority nyo yung ulo or yung mukha ng puppies. Kumuha kayo ng suction, isak nyo yung mga liquid or fluid na nasa loob ng ilon pati ng nasa bunganga. Kasi possible kasi na itong mga liquid na to pwede to dumiretso sa lungs ng alaga nating aso at baka magka-problema or mamatay yung alaga nating puppies. At disclaimer lang po mga kapango, kaya pala natin to ginagawa, kaya natin tinutulungan mga anak yung alaga nating puppies. Kasi minsan kapag lumabas na yung puppies at nakabalot pa ito, minsan napapriority ni mommy dog na kainin yung placenta bago niya buksan yung puppies niya. Kaya ang nangyayari, nasusuffocate na yung puppies. So namamatay kasi nalulunod na siya sa fluid. At pagdating naman sa pusod ng puppies na nakakonekta sa may placenta, dapat 1 inch yung distansya bago nyo gupitin. Iwasan natin may isagad sa may tiyan kasi magkakaroon tayo ng problema. Baka kasi bumuka yung tiyan niya. At pagdating naman sa placenta ni mommy dog, huwag kayong mag-alala kasi ilalabas naman niya yan at kakainin niya yan ng pusa. At kung wala pala kayong suction at meron pang fluid yung ilong at bibig ng alaga nyong puppies, pwede nyo po siyang itaktak basta tama yung paghawak ninyo yung hindi nyo siya mabibitawan. Mas mainam talaga kung meron po kayong suction na nakahanda kasi ito talaga yung life saver ng mga puppies natin, lalo na sa mga newborn, kasi ito yung tumutulong para maubos yung liquid sa ilong at bibig kasi possible na mapunta sa lungs yung mga liquid. So ang tendency talaga niyan is yan, mamamatay yung alaga natin puppies o kaya magkakaroon sila ng diferensya or magkakasakit, mahihirapan huminga at manghihina.
At pag nakikita nyo guys na okay na yung breathing ng alagang nating newborn puppies, pwede nyo na to ibigay kay mommy dog para madilaan niya. Tsaka check nyo na rin guys kung dumidedi ba yung puppies, kung malakas siya mag-sucks. Kasi kapag hindi nagsasak yung puppy and matamlay, kailangan nyo na agad maagapan. So baka nahihirapan pa tong huminga. So kailangan ihipan nyo yung bibig niya. Try nyo ihipan yung bibig para magkaroon siya ng oxygen. Kasi ganun yung ginagawa ko. At ito na nga yung first puppy ni Rabia na pinanganak ngayong February 25. So, nag-pay out din yung paghihirap natin. At nakita ko nga guys, humihilab na naman yung tiyan ni Rabia. Alam nyo ba guys, 30 minutes to 1 hour yata ako nag-antay para sa second puppies na lumabas. So, medyo matagal din yung interval. Alam nyo ba guys, for me, mas maganda na ilalabas ni Mommy Dog yung puppies niya na nakabalot pa talaga. Kasi pagbukas nyo, makikita nyo talaga 99% possible na buhay yung puppies. Tsaka nyo pa lang talaga din lilinisin. Kumpara sa mga basag na or mga naiiwan na sa loob, maliit na lang kasi yung chance nun. Minsan 50-50 pa yung life ng puppy kapag sa loob pa lang naiipit na tapos nababasag na yung placenta. So yon, mas okay talaga guys kapag nakabalot pa yung puppies. At pagdating naman guys sa pusod, sa pagpuputol ng pusod, may mga ibang breeder na hindi na ginagamitan ng sinulid, hindi na nila tinatalian, hinahayaan na nila na gawin ng mami yung pagputol ng pusod. Pero sa akin kasi guys, mas gusto ko kasi mas safe, kaya ako na yung talagang nagtatali, nagugupit ng pusod para mas safe din talaga. Pag napapansin ko, medyo nahihirapan namin ngayong newborn puppies. Pag sinasaction ko, tapos parang umaano yung kanyang tiyan, ang ginagawa ko, iniihipan ko yung bibig niya para makahinga siya agad. So yun talaga yung ginagawa ko kapag nagpapaanak ako ng aso. Kaya kailangan talaga yung mindset ba natin at saka awareness kapag magpapaanak, kailangan hindi rin kayo matataranta pag nagpapaanak kayo. So yan, nakadalawang puppies na si Rabia. So sa pagpapatuyo ng puppies, pwede kayo gumamit ng towel, ng tissue. Yun yung mga ginagamit ko para mabilis ko mapatuyo yung bago nating puppies. Tapos yan, liligpitin ko na agad para sa pangatlong puppies naman is ganun ulit yung gagawin ko.
delivery. So thanks God kasi nakaraos din talaga ako ngayong araw. Simula maaga pa ako nagpaanak. Ngayon lang ako natapos, guys. Pero ito na ngayon yung mga alaga natin. Ayan sila. So meron tayong 5 puppies. Nagpapahinga na si Rabia. Tapos uminom na rin si Rabia ng water. Ayan siya, guys. So yung gamit ko lang na higaan nila karton. Tapos ganito lang kalaki yung pwesto nila. Tapos maglalagay pa ako ng tela dito. Para kung iihi si Rabia, dyan siya iihi. And then ito, binubuksan ko lang to. Magaling naman mag-alaga yan si Rabia, guys. Marunong siya. Na guys, thankful tayo kay Lord at saka sa mga nagpray kasi si Rabia ay successfully na nakanak na po ng 5 puppies. So solo parents lang talaga ako. Ako lang talaga mag-isa nagpaanak. Buti na lang talaga kinaya ng powers natin. Nagsimula kami ng ilang oras din siya nag-start mag-labor hanggang alas 6 na ako ng gabi. Mag-isa lang ako, walang kain, dire-diretso, tas nagbantay pa. Buti na lang talaga guys, magaling si Rabia mag-alaga ng kanyang puppies. So magbibigay lang din ako ng tips kapag magpapaanak kayo sa bahay nyo, especially normal delivery at first time pa lang manganganak ng aso nyo at minsan run size pa. So, kailangan talaga meron kayong contact number ng vet na pwede nyong pagtanungan or pwede nyong takbuhan in case na hindi kayang manganak ng alaga nyong aso. Paano nyo ba malalaman na hindi kaya manganak ng alaga nyong aso normal? Kapag ilang oras na siya iri ng ire, tapos ang lumabas lang sa kanya is yung panubigan na plastic na panubigan at iri pa rin siya ng ire, hindi talaga lumalabas. Yun yung time na kailangan nyo na humingi ng tulong sa vet. Kailangan nyo na dalhin sa vet yung aso nyo para ma-save si puppies at saka si mommy dog. Kasi kapag tumagal pa yan, possible na mamatay yung puppy sa loob kasi na-stuck na siya doon. So, kailangan talaga meron kayong contact number ng vet. Ang pagpapaanak guys, talaga hindi madali. Kailangan mo talaga mag-take ng time, mabantayan siya hanggang sa mailabas lahat ng puppy. So, yun nga, sobrang blessed tayo kasi nagkaroon tayo ng 5 puppies. At sa mga nag-aantay talaga guys, tuloy tayo guys sa ating puppy. So kapag nakahit tayo ng 100k subscriber dito sa aking YouTube channel, 2. Kapag hindi, 1 puppy ulit yung natin. So wag nyo kaya i-share nyo na tong video na to para yung mga kaibigan nyo, mga friends nyo ay makapag-subscribe na rin dito sa aking YouTube channel. Malay mo, sila yung mabigyan. At mag-comment kayo dyan kung bakit kayo yung dapat mabigyan or iraraffle natin yan guys para lahat naman merong chance uwi ng puppy. So, yun lang guys. Kung meron kayong question at suggestion, mag-comment lang kayo dyan sa ibaba. At huwag niyong kalimutan na mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. At i-hit ang notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod nating puppies update dito sa aking YouTube channel. At kung may question kayo, suggestion guys, pwede naman kayo mag-direct PM sa akin sa aking Facebook page messenger na Shih Tzu Paw Family. So, PM nyo lang ako doon at sasagutin natin yung question nyo sa abot ng aking makakaya. At disclaimer lang, hindi po ako professional vet. So, itong sinashare ko sa inyo is based lang po talaga sa aking experience sa pag-aalaga ng mga Shih Tzu at saka ng mga puppy sa pagpapaanak. Of course, nanonood din ako ng mga tutorial dito sa YouTube channel, yung mga professional talaga na doktor, na vet, na ina-apply ko rin talaga sa sarili ko na matutunan yung mga ginagawa nila, na tinuturo nila. Kasi yung iba dito guys is nag-tutorial din kung paano magpaanak, kung ano nga ba yung mga dapat gawin para hindi ma-stress si mami. So yun, ina-apply ko rin sa mga alaga kong aso at worth it naman guys kapag meron kayong stock knowledge sa pagpapaanak. Napaka-importante lang talaga yung presence of mind, hindi kayo maaaligaga ba tawag doon? Yung kailangan present of mind, alam nyo kung ano yung gagawin nyo in case of emergency. Paglabas ng puppy, dapat alam nyo na kung ano yung una nyong gagawin pag nakita nyo na yung ulo ng puppy. So, yun lang guys. Maraming salamat po sa mga bago nating subscriber at sa mga nag-follow sa aking Facebook page. Maraming salamat po talaga. At sa nanonood, nagko-comment, thank you so much sa inyong lahat. At hanggang dito na lang po. See you on my next puppy update vlog. So, thank you for watching. Bye-bye!